Pasado alas 7 pa lang ng umaga kanina na ilabas na mula sa kanyang puntod sa Palayan City, Nueva Ecija ang 10 taong gulang na batang si Erico Liabres. Isinailalim si Liabres sa autopsy ng Public Attorney's Office dahil sa pagkamatay nito matapos mabakunahan daw ng Dengvaxia. Kwento ng nanay ng bata, May 2016 nang mabakunahan ng Dengvaxia si Erico. July 2016 nang mamatay si Erico dahil umano sa cardiac arrest at iba pang sakit. Kasunod ng pagputok ng kontrobersya sa Dengvaxia, sumangguni ang pamilya Liabres sa PAO na isailalim sa autopsy ang kanilang anak para malinawan kaugnay ng pagkamatay nito. Binabantayan din ng pamilya ang kalusugan ng kapatid ni Erico na nabakunahan din daw ng Dengvaxia. Si Erico hindi pa kasama sa 14 na naunang sinuri ng PAO. Sila yung mga batang namatay matapos mabakunahan umano ng Dengvaxia. Pero si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II gustong muling ipasuri ang mga batang nasuri na ng PAO. Ito raw ang imumungkahi ni Aguirre sa pulong nila bukas sa Malacanang. Kasama si Pangulong Duterte, ang Public Attorney's Office at Volunteers Against Crime and Corruption. Sabi ni Aguirre, hindi naman daw sa binabaliwala nila ang mga naunang findings ng PAO. Yun nga lang, ipinunto ng kalihim na medical legal officer lang ang forensics consultant ng PAO na si Dr. Erwin Erfe at hindi expert opinion ang mga findings niya sa mga na-autopsy na bata. Ang gusto ni Aguirre, isang clinical pathologist mula sa ibang bansa at walang anumang koneksyon sa Sanofi at DOH ang susuri muli sa mga bata. Nabanggit na raw ito ni Aguirre kina Health Secretary Francisco Duque III at Presidential Spokesperson Harry Roque. Sabi raw ni Duque, walang problema sa mungkahi ni Aguirre. Wala rin daw legal na balakid o pagbabawal kaugnay rito. Sa kabila nito, hindi pa rin daw ipapatigil ng Justice Department ang kasalukuyang mga autopsy ng PAO. Samantala, may panawagan naman si dating Health Secretary Janet Garin sa mga magulang ng mga batang nabakunahan ng Dengvaxia. Nananawagan po kami sa mga nanay, kasama na rin sa aming mga kasamahang doktor. Let us support the call for sobriety. Hindi po ito panahon na patuloy nating tatakutin ang mga nanay at yung hysteria at panic dapat po mahinto. Dinipensahan din ni Garin ang pagkomisyon ng Sanofi Pasteur sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para magsagawa noon ng pag-aaral kaugnay ng Dengvaxia. Ang RITM ay ang research arm ng Department of Health para sa infectious at tropical diseases. Kasi ang RITM, kinukuha yan ng lahat ng mga multinationals to help them do the research. At doon they hire Filipino researchers, hindi lang po Sanofi, kundi lahat po yun. Parang It's a technical expertise that the Philippines offer. Dagdag pa ni Garin, hindi naman daw RITM ang nag-aaproba sa bakuna. Naungkat ang issue matapos aminin ni Dr. Maria Rosario Capeding, ang pinuno ng Microbiology Department ng RITM, na tumanggap siya ng 40,000 pesos kada buwan mula sa Sanofi para sa clinical trial ng Dengvaxia. Nauna nang nilinaw ni Capeding na wala siyang kontrol sa paglilisensya sa bakuna.